Pumalakpak ang lahat na nagmamahal sa Panginoon. Yung para sa Panginoon po. Hallelujah. Ayan. Wala. Ayan. Check, check, check. 1, 2. Check. Oh, di ba? 1, 2. Ayan, praise God. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon na nagmamahal po sa atin. Ayan, praise God. At kahit papano nadagdagan po tayo. Mukhang ang mga kapatid po natin ay napuyat pa sa kanilang date kahapon dahil sobrang traffic. Siguro naipit sa mga biyahe at anong oras na nakauwi. Kaya ilan lang tayo ngayon. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa presence niya. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol pa rin po sa Start with Love. So, pangatlong linggo na po ng ating series na Start with Love. Ano nga po ang theme natin this year, 2026? Ang buhay kay Kristo, buhay kay Kristo. Yan, buhay kay Kristo, buhay kay Kristo. Ngayon po, tayo pong tumayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Korinto. Of course, if it's about love, ayan, hindi mawawala yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 8. Unang Korinto, chapter 13, verse 4 hanggang 8. Magsabi po ng amen ang nakakita na. Amen. Ang sabi po, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng samaan loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ititigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Tayo po ay pumikit at manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na patuloy mo pong ibinubuhos sa bawat isa po sa amin, na tunay nga patuloy po naming nararanasan sa bawat araw, sa bawat paggising. Salamat po, O Diyos, dahil hindi ka po nagsasawa, hindi ka po napapagod na kami ibigin sa kabila, Panginoon, na hindi po kami kaibig-ibig. Gayon na lang ang pag-ibig mo para po sa amin, na hindi po namin lubusan, may isip, hindi po namin kayang sukatin, Panginoon, ang pag-ibig mo para po sa amin. Salamat, O Diyos, salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang nagmahal at nagmamahal po sa amin. Kaya sa umaga na ito, O Diyos, itulot mo po na ang iyong spirito na mapagmahal, ang iyong spirito ng katotohanan, ang patuloy po na maging tagapagturo po namin sa umaga na ito, patuloy na punuin po ang aming mga puso ng kagalakan, ng pag-ibig, ng pananampalataya, Panginoon, sa sinasabi ng iyong salita, mapanghawakan po namin ito, patuloy na makilala ka po namin, hindi lamang po makilala, kundi malaman at manuwaan kung ano po ang kalooban mo sa buhay po ng bawat isa. Patuloy na dumaloy ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isang naririto, sa bawat handang makinig, Panginoon, ng iyong salita. Patuloy mo pong iparanas ang iyong sukdulang biyaya at pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Maging sa mga kapatid namin na hindi po namin kapiling ngayon sa lugar na ito, sa mga makikinig through live streaming, Panginoon, ibuhos mo po at iparanas mo po ang pag-ibig mo na
walang hanggan at hindi natatapos, hindi napapagod, hindi nagsasawa na pag-ibig mo para po sa amin. Salamat o Diyos dahil ikaw po ay umiibig na hindi tulad ng tao. Sapagkat ikaw po ay Diyos ng pag-ibig. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa umaga na ito. Maghari ka po at magliwanag ngayong salita sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pinamagatang agape, ang pag-ibig na di nagkukulang. At madiscover pa kung ano nga ba yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Alam ko, madalas na natin ito na pag-uusapan. Praise. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Pag sinabi pong pag-ibig, ano po yung unang pumapasok sa isip natin? Saan nga po ba nagsimula yung pag-ibig? Ayan. At may iba bang klase ng pag-ibig, tama po? Yun na po yung pag-usapan natin last. But this time, ang pag-uusapan po natin is yung salitang agape. Yan, ang pag-ibig na di nagkukulang. Ngayon, ang layunin po natin ngayong umaga is una, malaman kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Okay? 4 na M yan. Malaman, maunawaan, maisabuhay, at maibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Nawa po ay loobin ng Panginoon na tayo po ay makapag-focus, ayan, sa kabila ng kung anumang nangyayari. Ayan. So, maunawaan natin kung ano po yung pag-ibig at nais ng Diyos na malaman natin sa umaga na to. Una po, ano nga ba yung pag-ibig ng Diyos? Okay? Mag-ibay po yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig sa Diyos. Okay? Pag sinabing pag-ibig ng Diyos, ano nga ba yung bagay na iyon? Pag sinabing pag-ibig sa Diyos, ibig sabihin, yung pag-ibig, ang pinag-uukulan ay ang Diyos. Ayan, ang pag-uusapan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa unang 1, chapter 4, verse 10, ayan, puro verses lang po yung makikita niyo dyan. Ito po ang sinasabi, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay it's not about us loving God. Ang pag-ibig ng Diyos ay kung paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig. Next verse is Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan po. Yan ang klase ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang cross po ay nagsisimbolize ng pag-ibig ng Diyos. Nung unang panahon, nung panahon po ng mga Roma, ang sino mang binibitay sa punong kahoy ay makasalanan. Pero nalalaman po natin na ang Panginoong Hesus, though siya po ay tinukso, hindi siya nagkasala. Kaya po siya napako sa krus upang ipakita sa atin kung gaano po kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sa kabila ng wala tayong kakayanang ibigin siya. Sa kabila ng tayo mahina pa at makasalanan. Ang pag-ibig po ng tao, pwedeng humantong sa ganito. Pero ang pag-ibig ng tao is commonly sa panlabas na anyo. Tama po ba?
Kapag pangit ang itsura, halos hindi maibig. Di ba po? Ganun siya. Yung iba naman, humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. So, ganun naman sila. So, iba po yung standard ng pag-ibig ng tao sa standard ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo kailangang maging banal agad. Ang pag-ibig ng Diyos, minahal ka na niya nung panahon na mahina ka pa at makasalanan. Usually, ang pag-ibig ng tao, kapag nagkakasala, halimbawa sa partner, the more na nagiging uncommitted, hindi nagsasabi ko anong mga ginagawa, ganyan. So, nababawasan yung love. Pag hindi tapat sa pangako, kapag hindi nagsasabi ng I love you, nababawasan yung pagmamahal. The more na nasasaktan yung tao, the more na nawawala yung pagmamahal. Mabuti na lang, hindi po ganon magmahal ang Diyos. Kasi ilang beses at paulit-ulit natin sinasaktan yung damdamin ng Diyos. Hindi nababawasan yung pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Amen. Kahit tayo ay walang kakayanang maibalik ni masuklian man lamang yung pag-ibig ng Diyos, hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po ang klase ng pag-ibig ng Diyos. Hindi magkukulang. Hindi po siya ayon sa kung ano ang response natin. Kundi ang pag-ibig ng Diyos ay katotohanan. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Kung gaano umiibig ang Diyos simula nung una pa lang hanggang sa ngayong mga panahon at sa darating na panahon, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Yan po ang klase ng pag-ibig ng Diyos. Next, ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Roma, hindi ko na ilagay, Roma chapter 8, verse 37 hanggang 39. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niyang nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibang klase po ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi po siya nakabase sa kung anong ginagawa ng tao. Hindi kayang baguhin ng tao ang isip ng Diyos pagdating sa pag-ibig niya para sa atin. Katulad po ng sinasabi dyan, walang kahit anong kapangyarihan, hindi ang anghel, ni hindi sa Satanas na nagsasabing hindi tayo karapat dapat sa pag-ibig ng Diyos ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ilang beses tayong sabihan na, ayan ka na naman, nagkakasala ka na naman, nakakalimutan mo na naman ang Diyos, hindi nun mababago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen? Yan po ang klase ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ang pag-ibig sa Diyos. Paano nga ba natin maiibig ang Diyos? John 14:21, ayan. Medyo mabilis po yung message ngayon, pero pagpasensya nyo na. So, it's about love. It's not about words, but it's all about actions. John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Iyan po ang klase ng pag-ibig na gusto ng Panginoon. Ang pag-ibig na tumatanggap at tumutupad sa mga utos ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, hindi ang salita, hindi ang commitment. Ang kailangan ng Diyos ay yung sumusunod sa mga utos niya. Yan po ang klase ng pag-ibig na hinahanap sa atin ng Diyos. Next is 1 Corinthians chapter 13, verse 4, verse 8. Ang pag-ibig ay matyaga, yan ang sinasabi natin kanina, binasa na natin, at magandang loob.
Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagtaas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim na sanaan ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Sa original text po, ang ginamit dyan ay about love. Sa English ay charity at sa Greek ay agape. Ayan. Kailangan po natin ng love of God before natin maibigay yung tunay na pag-ibig. Laging sinasabi sa atin na para tayo nakalimutan ko. Para tayo iniiwasan ko sing maging English. So, the more na naiibig natin ng Diyos, the more na kaya nating magmahal. Kahit sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Amen po ba doon? Kahit sa kaaway natin, ito yung sinasabi sa salita ng Diyos, inibig niya tayo kahit nung tayo yung mga kaaway pa ng Diyos. Okay? Ganon din yung pag-ibig na nais makita sa atin ng Diyos. Yung pag-ibig na kayang umibig sa mga taong hindi kayang umibig at sa mga taong hindi kaibig-ibig. So yan po yung klase ng pag-ibig. Next is ang pag-ibig sa kapwa. Ayan. Galatia 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ilan daw po? Isa. Okay. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang dami po nito nakasulat dito. Hindi ko po alam kung ilang words na nandito. Pero isa lang po pala yung susi para matupad natin yung kautusan. Ang susi po ay pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan. Amen. Next is, ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Yan po yung natutunan natin. Ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos. Ito po ang sinasabi sa 1 John chapter 5, verse 2 to 3. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Kaya po pala tayo nahihirapan sumunod sa Diyos o ibigin yung ating kapwa dahil kulang pa tayo sa pag-ibig sa Diyos. Kasi kung iniibig natin ang Diyos, ang palatandaan nito, tinatanggap natin ang kanyang mga salita at tinutupad natin yon. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa. Kaya nga sabi po ni Jesus, di ba, ano ang dalawang pinakamahalagang utos? Una ay, ibigin mo ang iyong Diyos. That's why yun yung sinabi ni Jesus, na yun yung pinakaunang dapat gawin ng tao, ang pag-ibig sa Diyos. Kasi kapag inibig niya ang Diyos, maiibig niya ang kanyang kapwa. Kaya most of the time, nauubos po tayo sa pagmamahal natin. Tama po? Napapagod tayo, nanghihina tayo, kasi nga, nasasaktan tayo or nag-expect tayo at hindi nangyayari. Yun po yung klase ng pag-ibig na meron tayo. Nauubos po yun. Kaya ang kailangan nating gawin ay kumonek o umugnay sa Diyos na source ng pag-ibig. Kapag tayo ay laging connected sa Diyos, kahit ano pang pagdaanan natin sa buong maghapon, kahit na sa trabaho natin may toxic na boss o toxic na mga katrabaho, o pag uwi natin, imbis na hapag, naging yung dada ng nanay mo o ng asawa mo yung mubungad sa'yo, mga gamit, makakalat, walang pagkain, imbis na maubos yung pag-ibig natin, kung tayo ay connected sa Diyos,
magagawa nating umibig din naman sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang. Amen po ba doon? Sapagkat ang pag-ibig na di nagkukulang ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Maybe yung iba dito, hindi lang nabigyan ng flowers, nagtampo na, di ba? Hindi lang nailabas, nag-date, nagtampo na, nabawasan na yung love, nanlamig na agad, ganon. Pero so hindi ganon yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit most of the time, nakakalimutan natin siya, na yung linggo na every date ninyo nakaschedule, hindi mo pa ma-attenan. Ayan. So, yung text, palitan nyo ng text ng Lord pagdating sa prayer and devotion, madalas mong kalimutan, hindi nababago yung pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Amen po ba doon? Amen. Next is, magagawa natin umibig sa Diyos at sa kapwa kung tayo ay meron ng mga bagay na to. Okay? Puno ng salita ng Diyos. Okay? Ang sabi doon, ang pag-ibig sa Diyos ay pagtanggap at pagtupad ng kanyang mga utos. Kung magagawa natin lamang yon kung meron tayo ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin maaaring mahiwalay sa atin yung salita ng Diyos. Kasi ito ang source ng pag-ibig natin. Amen? Amen. So, kailangan puno tayo ng salita ng Diyos. Katulad ng binasa natin kanina sa John 14:21 and ganun din naman sa verse 23. Pangalawang bagay, puspos ng banal na Espiritu. Kung tayo po ay puspos ng ibang bagay, hindi po natin magagawa na ibigin ang Diyos na hindi na nakikita kung hindi natin maiibig yung mga taong nakikita natin. Hindi po natin magagawa yan sa sarili lang natin. Magagawa lang natin yan dahil ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay nananahan po sa atin. Magagawa lang natin umibig na katulad ng Diyos dahil ang Diyos ng pag-ibig ay nasa atin. Amen po ba? Kaya kailangan po natin mapuspos ng banal na Espiritu. Gaya ng sinasabi po sa Galatia 5:22-23. Makibukas po tayo sa Galatia chapter 5, verse 22-23. Yan, kabisado naman na po ng iba dyan. Ayan, so Galatia 5:22-23. Sabay-sabay po nating basahin, okay lang po ba? Ang lahat po na nakakita ay magbasa in 1, 2, 3, read. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. So magagawa lang po nating ibigin ng Diyos at ang ating kapwa kung ang Banal na Espiritu ay nananahan po sa atin. Kung tayo ay puspos ng Banal na Espiritu, sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Again, sa original text po, ang tinutukoy dyan na pag-ibig ay agape. Ayan. Ganon din po ang sinasabi sa John chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kung tayo po ay babalik sa verse 24, ayan. Ayan, verse 24. Ang hindi tumutupad sa aking 23 muna. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So yan din po yung bagay na sinasabi na ituturo sa atin ng Banal na Espiritu kung paano umibig. Amen po? Ayan. So kailangan po natin mapuspos ng Banal na Espiritu para magawa po nating ibigin ng Diyos at ibigin ang ating kapwa. Ganon din po ang sinasabi sa Efeso chapter 3,
verse 18. Ay, 5:18 rather. Ephesians chapter 5, verse 18. Romans siyambe. Ayan. Pwede po natin buksan sa ating mga Biblia sa Ephesians chapter 5, verse 18 to 20. Romans, okay. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Salib ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Okay, para po mapuspos ng Espiritu Santo, kailangan ginagawa natin yung mga bagay na makalangit. Ano po ba yung mga bagay na makalangit? Pagbabasa, pagbubuli-buli ng Word of God, prayer, fellowship, worship. Yan, yung mga bagay po na ko-connect tayo, makakapag-ugnayan tayo sa Diyos. Doon po lumalakas o mapupuspos tayo ng Espiritu Santo. Kung tayo po, pinuposisyon natin yung ating sarili para makiugnay sa Diyos. So walang iba pong way, kundi ang prayer, devotion, fellowship, pagsamba at pasasalamat. Yan lang po yung mga tanging paraan para tayo po ay mapuspos ng Espiritu Santo. Buksan po natin sa 1 John chapter 4, verse 11. First John chapter 4, verse 11 to 12. Mga minamahal, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Para po makita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat po makita ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Ngayon po, may kakayanan po tayo na umibig sa Diyos dahil, katulad ng sinabi po kanina, una tayong inibig ng Diyos. Kaya po tayo may kakayanang umibig din sa Kanya o sa mga tao. We love Him because He first loved us. 1 John chapter 4, verse 19. And sa panguli, so ang love po pala is kailangan may tamang timpla. Okay? May tamang formula. Yung next slide na. Ayan. Yan po yung formula ng love. Faith in Christ, obedience is love. Katulad po ng sinasabi, sa Galatians chapter 5, verse 14. Ay, mali pala ako ng binuksan. Hindi po pala Galatia. Ayan, meron pong promise kapag ginawa natin to. Sa 1 John chapter 3, verse 22, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So kung meron po tayong mga bagay na hiningi sa Diyos,
ang pangako ng Diyos, kapag tumutupad tayo sa mga utos niya, gagawin niya at ibibigay niya sa atin yung mga bagay na hinihiling natin. Paano po natin magagawa yan? Yun ay kung mahal natin ang Diyos. Magagawa nating sumunod sa utos ng Diyos kung meron po tayong pagmamahal sa Kanya. Napakadali po niyang sundin ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, kaibig-ibig, na kahit kailan, wala siyang pangako na hindi niya tinupad. Wala siyang salita na hindi niya ginawa. Kasi sa tao, kaya nababawasan yung pag-ibig natin dahil sa mga bagay na ina-expect natin na hindi nangyayari. Tama po? Yung pag-ibig natin na hindi nasusuklian. Pero ang Diyos, ang pag-ibig po ng Diyos hindi ganon. Kaya natin siyang ibigin dahil hindi siya katulad ng tao. Lahat ng ginagawa niya, kaibig-ibig. Pero bakit mahirap natin sundin yung mga utos ng Diyos? Kasi ibig sabihin, hindi pa ganon kalaki yung pag-ibig natin sa Diyos. Tama po ba? Kung bakit nahihirapan tayong sundin ng Diyos dahil hindi pa ganon kaganap yung pag-ibig natin sa Diyos. And it's okay. Hindi naman yun instant talaga na maiibig natin ng lubusan ng Diyos. Ang kailangan natin gawin is, again, yun nga, punuin natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. May 3 bagay para masunod natin ng Diyos. Una, alamin yung Word of God. Pangalawa is unawain. Kasi kung hindi natin mauunawa, iintindihan, hindi natin masusunod. Yun yung pangatlo. Alamin natin, unawain natin, saka lang natin masusunod. Kaya kailangan natin ng faith. Kasi kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka rin nagtitiwala sa sinasabi niya. Kung hindi pa buo yung faith ng isang tao, hindi pa siya makakapunta sa pagmamahal. So, kailangan ng faith, solid faith kay Jesus. Pag meron na tayong faith at sumunod tayo sa Panginoon, doon lang natin magagawa na maibig ang Diyos. At magiging madali na sa atin yung pagsunod. Madali na nating maiibig yung ating kapwa. Kahit hindi sila kaibig-ibig, kahit hindi nila kayang suklian o ibalik sa atin yung pag-ibig, kaya natin silang ibigin nang hindi tayo nauubusan. Kaya natin silang ibigin na hindi tayo napapagod. Kaya natin silang ibigin na punong-puno yung kagalakan sa puso natin. Kasi ang source natin ng pag-ibig ay ang Diyos. Yan po ang agape, ang pag-ibig na di nagkukulang. Nawa po sa maikling oras na ito, sa marami nating nabasang salita ng Diyos, huwag pong matapos sa pakikinig, kundi unawain natin kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Tsaka lang po natin iyon matutupad sa atin. Ang sa gayon ay hindi lang po natin maibig ang Diyos sa salita, maibig din po natin siya sa gawa. Kasi yun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Yan, natagpuan ko na rin sa wakas yung verse. 1 John chapter 3, verse 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ayan. Eksaktong-eksakto po, yan ang salita ng Diyos. 1 John chapter 3, verse 18. Katulad ng pag-ibig ng Diyos na hindi lamang sa salita, kundi pinatunayan niya kung gaano tayo niya kabahal. Kasi ang goal natin bilang Christian is to be like Jesus. To be like Christ. So gayon din naman, kung paano siya magmahal, gayon din ang gusto ng Diyos para sa atin. Matutunan din nating magmahal na katulad niya. Magmahal hindi lamang sa salita, kundi magmahal, kundi sa gawa rin. Ayan. Napaka-imposible na maibig natin ng Diyos ng lubusan, pero kaya. Dahil ang Diyos ng pag-ibig ay nasa atin.
Piliin lang po natin araw-araw na mapuspos ng banal na Espiritu. At magagawa po natin yon. Kahit gaano pa nakakainis yung mga tao sa paligid natin, magagawa nating intindihin sila, magtiyaga, magtiis. Yun nga po yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Yun, magagawa natin yung ganong klase ng pag-ibig. Mukhang mahirap lang, pero kayang-kaya kasi ang Diyos ng pag-ibig nasa ating mga puso. Okay po? Hindi tayo mauubusan sapagkat ang Diyos ang ating source ng pag-ibig. Tayo pong tumayo lahat. Yes, Lord. Purihin ka po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Na sa kabila ng lahat na aming mga pagkukulang, kahit kailan, Panginoon, hindi ka po nagkulang. Ang iyong pag-ibig ay laging sapat. Ikaw ay tapat kung magmahal. Kung paanong naranasan po natin ng pag-ibig ng Diyos, kaya hindi naman nais ng Panginoon na ibahagi natin iyon sa ibang mga tao, especially sa mga loved ones natin. At malalaman nila yung pag-ibig ng Diyos kung nakakasunod tayo sa Diyos. Kahit hindi tayo magsalita patungkol sa salita ng Diyos, kung makikita nila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin, kung mararamdaman nila at mararanasan nila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin, ang challenge sa atin ay mas lalo pa tayong lumapit sa Panginoon, makilala pa siya, maranasan pa ang kanyang pag-ibig, mapuspos tayo ng kanyang pag-ibig, na sa gayon, tayo ay maging daluyan din ng pag-ibig ng Diyos. Magagawa natin na yon sa tulong ng Banal Espiritu. Kung paanong binibigyan natin ng oras, ng lakas, yung mga taong iniibig natin, yung mga bagay na ginagawa natin. Gayon din naman yung nais ng Panginoon na bigyan din natin ng oras at ng lakas yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bigyan din natin siya ng time. Although He is loving us unconditionally,
kung mabigyan natin ng oras yung mga tao, bakit hindi natin bigyan ng oras yung Diyos na nagmamahal sa atin? So let us close our eyes. And ask God to increase our faith para makasunod tayo sa Kanya. To fill our hearts with His love, with His Spirit. At magagawa lang yun ng Diyos kung binubuksan natin yung pintuan ng puso natin. Kung pinapahintulutan natin maghari ang Diyos sa atin. It will start kung bubuksan natin yung puso natin sa Panginoon. And you will see, babaha ng pag-ibig sa puso mo. Pupunuin ng Diyos ang puso mo ng pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Upang magawa mong ibigin mga tao sa paligid mo, yung mga bagay na nakakaubos ng lakas, na kahit sa kabila ng mga kalungkutan, mga pagsubok, ng problema, ng mga kabigatan, is magagawa pa rin nating ibigin ng Diyos, ibigin ang ating mga kapwa, ibigin ang ating mga kapatid. Dahil hindi na pag-ibig natin ang umiiral, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, let us open our hearts and let Him fill the spaces in our hearts. Na ang Diyos lang ang maaaring makapuno nito. So we can love na hindi nauubos, na hindi napapagod. Because God is not just one time, but continuously pouring His love for us. That's why we can love others. Because He is pouring His love ng tuloy-tuloy sa atin. Kung tayo ay patuloy lamang nalalapit sa Panginoon, hahayaan na maghari siya sa atin, hahayaan na ang Kanyang salita ang pumuno sa ating isipan, sa ating puso. Hindi yung mga disappointments, hindi yung mga kalungkutan, hindi yung bitterness, but the love of God. But the love of Jesus. Thank you so much, Lord, dahil inaanyayahan mo po kami na maging daluyan ng iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil inaanyayahan mo po kami na patuloy pang mapalapit sa iyo, makilala ka pa at maranasan ang pag-ibig mo para po sa amin. Tulad po na sinasabi sa Efeso chapter 3, idinadalangin ko sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hininang Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, God. Hallelujah, hallelujah. Lord, may you continue to work in us, Lord God. If there is unforgiveness, oh God, help us, Lord.
Help us to forgive. Dahil pinatawad mo na kami, gaya ng pagpapatawad mo sa amin, matuto po kami magpatawad, Panginoon. If there is bitterness in our hearts, Panginoon, we trade them for your joy, for your love, O God. Sa mga pusong nasaktan, O God, I pray, Lord, that you heal them. And let them experience your unending love, your eternal love, Panginoon. Patuloy nga po na ibuhos mo po ang iyong pag-ibig. Sapagkat talong bagay na ito'y mananatili, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng ito ay pag-ibig. Panginoon, sa iyo po kami patuloy na magtiwala, manampalataya, sumunod, O Diyos, upang maipakita po namin ang pag-ibig namin sa iyo. Nang sa gayon ay magpakita po ito na iniibig po namin ang aming kapwa na gaya ng aming sarili. That your unconsuming love will continue to flow. Nang sa gayon, Panginoon, maging ganap po ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami na magmahalan po kami sa isa't isa. Sa kabila ng iba-ibang pananaw, sa kabila ng mga iba-ibang karanasan, Panginoon, ibuklod mo po kami ng iyong pag-ibig, O Diyos. Patuloy po dumaloy ang pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo po kami na sa bawat araw, Panginoon, ay mauna ka po namin. Mauna po namin na hanapin ka, masumpungan ka. Mauna po namin na basahin, maunawaan ang iyong salita, na sa gayon magawa po namin kung ano po ang iyong kalooban, Panginoon. Na sa gayon, maibig po namin ang mga tao nakapaligid po sa amin. Through your love, Panginoon. With your love, O God. Hindi po sa amin, kundi sa pag-ibig mo, Diyos. Sapagkat ang pag-ibig mo ay makapangyarihan. Katulad ng sinasabi sa Roma, Panginoon, walang makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig mo ay walang hanggan, walang katapusan, hindi nagkukulang, Panginoon. Let it be, Panginoon. Let it pour out sa bawat isa po sa amin sa lugar na ito. Sa mga nakikinig, Panginoon, ng salita mo, O Diyos. Patuloy nilang maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon, na dakila. Sa bawat araw sa aming pag-ising, Panginoon. O kay saya, Panginoon, na maibig ka. Sapagkat hindi mahirap na ibigin ka. Sapagkat ikaw ay kaibig-ibig, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nawa sa mga salita na nabanggit, nabasa, O Diyos, patuloy na bigyan mo po kami ng pangunawa, ng wisdom, Panginoon, para hindi lamang po ito maging laman ng aming isip, kundi maging laman ng aming puso, at higit sa lahat ito'y aming maisabuhay at maibahagi namin, Panginoon. Sapagkat yun po ang tunay na pag-ibig, O Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay may kalakip na gawa, Panginoon. Kaya po, O Diyos, sa po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Strengthen our faith, increase our love, O God. More of your love, more of your power, more of your spirit, O God. Pour out every day, Lord. Huwag ka pong tumigil na kami palalahanan, O Diyos, na ika'y kausapin, maglaan ng oras, Panginoon, sa iyong salita upang maunawaan namin kung ano nga po talaga ang iyong kalooban, kung ang iyong plano, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa walang sawa mong pag-ibig para po sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. We entrust to you everything, Lord. Our hearts, our minds, our lives, O God. Sapagkat ikaw ay Diyos na umiibig sa aming mga kaluluwa. Ikaw ang nagmamalasakit po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat. Even words
ay hindi po sapat, Panginoon, upang ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba. Salamat po, O Diyos. Maghari ka po sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat, papuri at pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mamahal sa Panginoon, pumalakpak na nagsasabing, Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Muli po, bago tayo mo po, sabihin po natin sa ating mga kalapit, mahal ka ng Panginoon. Mahal kita, kapatid, with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Ayan. Sige po, sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Ayan. Nawa po ay laging pong yan yung makita sa atin at ayun, sumagana po sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Agape, ang pag-ibig na hindi nagkukulang. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba yung sign na may love yung isang tao sa pagbibigay? Meron siyang joy. May kagalakan sa kanyang puso kapag siya'y naglilingkod. Siya'y naglalaan ng panahon, nagbibigay pa.